Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Naku mga kabibig, humirit na si Mayor Baste Duterte sa kanyang speech na gusto niyang mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi niya kaya ang kanyang trabaho, mas mabuti pang mag-resign na lang si Pangulong Bongbong Marcos at sinang-ayunan ito ng maraming Pilipinong umaten sa prayer rally nila ngayon. Meron silang konting programa ba wherein nag-speech yung mga politiko, wherein nagsalita sila tungkol sa People's Initiative at kung ano ang nangyari sa gobyerno ngayon at binigyan ng chance si Mayor Baste Duterte. Kasi nasa Davao, so nang nag-speech siya, talagang kaniyang sinabi na BBM, resign. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Ingani na, mag-andam tagdako nga barko nagyudtaan eh. May tagdawaton ta sa Indonesia, Malaysia, napay Vietnam, pili lang. Ha? Butuhan na to, konsensus lang, asa ta manago. So, I'll see you later. Thank you kayo, umayang hapon sa inyong tanan. Once again, palakpakan po natin Mayor Sebastian Baste Duterte. Kung hindi mo kayang patakbuhin ang bansa, resign. Punto per punto. Kung masasagasaan ka man, masasaktan ka man, wala tayong magagawa dyan kasi ito yung political views ni Mayor Baste Duterte. Ito yung nakikita niya ngayon sa bansa natin na parang hindi ikaw yung nag-hold or nag-control ng ating bansa. Parang manipula ka na maraming tao. Sabi nga ni Senator Amy Marcos na maraming demonyong nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos at sana buksan niya ang kanyang puso at mata para talagang makikita niya kung sino-sino itong nag-feed ng mga mali-maling impormasyon at gustong sirain ang unity team. So ngayon, hindi na makapagtimpi ang mga Duterte. And I'm sure naman, hindi lang si Mayor Baste ang gustong mag-resign si Pangulong Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos. Maybe Mayor Baste is just the speaker nila. In behalf of the Duterte, baka ganun kabibig. Pero, well, all the Dutertes have their own political views. So, baka ito lang kay Baste. At gusto niyang ipaabot sa mga tao na hindi niya nagustuhan ang pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron kasi nag-ala Pangulo kabibig. Kaya ganyan na ngayon ang naging reaction ng maraming tao kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung sana yung si Tambaloslos ay ipaalisin na niyan, there's a possibility na yung ibang DDS ay babalik at susuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. I don't know, pero si VP Sara Duterte ay pupunta sa Bagong Pilipinas, nagsalita na siya, nagbigay ng kanyang opinion, ng kanyang, hindi opinion kundi ang kanyang official statement tungkol sa kung saan nga ba siya pupunta. Kasi marami mga Pilipino ngayon na hati nga ano ba itong si Inday, walang tawag dito, sabi-sabi walay baruganan o ano ba ang kanyang opinion tungkol dito. So naglabas na ng pahayag si VP Sara Duterte. Sabi niya, mga kababayan, dadalo po ako sa Bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand sa Manila. Which is maganda naman kasi it's all about the programs of our government. Kaisa ang buong Department of Education sa pagsusulong ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration para sa
pagbabago ng buhay ng mga Pilipino. So dito, aatin si Inday kasi Department of Education, Secretary siya, at nakikita niya ang magandang programa ni Pangulong Bongbong Marcos. So, bilang isang DepEd Secretary at may mga guro din na pupunta sa Bagong Pilipinas kick-off rally, natural dapat nandun din ang presensya ni VP Sara Duterte. Ipakita niya na suportado niya ang mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong 8-point socio-economic agenda. Maganda naman ang mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos. And this is for all the Filipinos. Kahit merong, alam naman natin na iniwaglit muna ni VP Sara Duterte ang kanyang emosyon. Kasi I'm sure, mayroon din mga taong ayaw makita ni VP Sara Duterte doon. Para na babad mood siya, pero hindi niya iniisip yan. Ang iniisip niya, ang sambay ng Pilipino. Iniisip niya ang mga guro. Kasi maraming mga guro ang pupunta doon. At maganda itong adhikain ng programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito, kaisa ang buong Department of Education sa pagsusulong ng 8-point socio-economic agenda ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasama rin si VP Sara Duterte sa prayer rally sa iba't ibang sektor sa Davao laban sa isinusulong na charter change. So, dito, yung pagpunta ni VP Sara Duterte sa Bagong Pilipinas rally, it's all about supporting BBM. It's all about supporting the government, yung mga gandang adhikain at programa ng ating gobyerno. Itong pagpunta ni VP Sara Duterte sa Davao City, na sumusuporta siya sa mga taong naniniwala na hindi kailangan ng tsatsya. Hindi kailangan na bayaran ang mga tao para pumirma sa People's Initiative. Gusto niya ipamukha sa mga politikong naging mastermind, nagpupostro nito na hindi ako sang-ayon dyan. Mahalagang makita at maintindihan natin ang panganib na nakaamba sa atin sa oras na tuluyan nating isinuko ang ating saligang batas sa kamay ng mga tao na may personal at political na interest. O talagang alam din ni VP Sara Duterte kung saan niya ilulugar ang kanyang sarili. Yung ilulugar ang kanyang sariling pananaw. Yung pagpunta sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally, it's all about the duty of being a DepEd Secretary and a Vice President. Sa Davao naman, yung political views niya bilang isang tao at bilang vice presidente, which is understandable. Hindi naman pwede maging plastic si VP Sara Duterte. It doesn't mean na hindi... kasi ayaw niya ng People's Initiative niya. Tapos, punta siya sa Bagong Pilipinas, besa-besa na siya. Hindi. Ang punto niya is, gusto ko suportahan ang mga guro. Ito. Manindigan tayo laban sa pagbabago sa ating saligang batas sa pamamagitan ng pera kapalitan pirma para sa People's Initiative. Syukran. Which is maganda naman. At dito talaga makikita ng mga guro ba nga may ipinagalaban ang vice presidente, may ipinagalaban ang kanilang DepEd secretary at naniniwala sa kaayusan at naniniwala sa ito na mahalaga talaga na ipaglalaban natin ang ating saligang batas at para mawaglit ang mga mga nakaambang panganib sa oras na maamyendahan ang 1987 Constitution at ipakita din ang suporta ng mga taong naniniwala na hindi magandang bayaran ang pirma ng mga tao para lang makakuha ng kay daming pirma sa People's Initiative at ipopush ito ng mga kongresista na sabi dito na may personal at political interest. So, mga kabibig, ano ang iyong reaction dito na ang mga Duterte talaga ang nagsaling puwersa ngayon at makikita mo talaga ang kanilang pagpapahalaga sa Pilipinas at sa sambayanang Pilipino. Yan lang po mga kabibig ng ating latest video for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye!